Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Far more than what you see. Siyempre ngayon, parati tayong evidence-based. Dapat meron kang ebidensya. Dapat meron kang resibo. Dapat meron kang pakitang dokumento na tama nga para makikita natin. To see is to believe. Yan. But far more than what we see, the kingdom of God. Meron pong isang libro, ang title niya, Little Prince. Alam po natin to, you can finish it in one sitting, but it's full of meaning, it's very philosophical. Sabi po niya, here is my secret. It is very simple, that only through the heart that one can see rightly. For what is essential is invisible to the naked eye. Kung ano ang talagang mahalaga, hindi man nakikita ng mata. Totoo po ito. Kagaya ng halimbawa ni Kristo sa ating Ebanghelyo. Paano mo makikita ang kaharian ng Diyos? Hindi mo man mismo nakikita kaagad na nandito na sa harapan natin. It is like a mustard seed. Parang buto ng mustasa. Parang hindi po yung mustasang gulay natin dito. Because what they are referring to, the mustard is a really big tree that when it's fully grown, the birds of the air can rest. Pero ano lang, it's just a seed. Ganyan din yung kaharian ng Diyos. Maliit lamang. Hindi siya mag-uumpisa talaga ng big time o maramihan o nakakabilib. Wow, this must be the kingdom of God. It starts with humble, small, but sometimes even unnoticeable ways. Diba? The seeds, we just throw them away. But that is the kingdom of God, like Jesus told us. Again, He gave another example. Paano natin makikita ang kaharian ng Diyos? It is like yeast. Yung yeast, yung labadura, na once mixed with, meron siya pang measurement 3 measures of flour until the whole batch of the dough is leavened. Ito ay mag-aalsa. Kung linagay mo dito, dadami. Lalaki. Yung potential, it will be maximized. Kaya lang, you have to see more than what is obvious. Minsan po, nag-aaral po ako ng management. Tapos na akong pare. I think I was in my second year as a priest. Pinadala po ako ng diocese natin through social action. Nag-masters po ako ng management. Meron kaming professor, ang galing niya. Pangalan niya, Professor Victor Limlingan. At siya po yung professor namin sa finance. During that time, nag-aaral po ako sa Makati, sa AIM. Ginagawa po yung, hindi naman po ako nagpo-promote, no? Yung SM Pampanga. No? At nung opening ng SM Pampanga, nagka-traffic sa NLEX from San Simon, even as far as Angeles. Nagpuntahan doon yung mga taga Nueva Ecija, taga Olongapo, Bulacan, and even Tarlac. Kasi it's the first shoe mart outside north of Manila yata. Talagang nagka-traffic. Naging national news. Alam nitong professor ko, Kapampangan ako. Sabi ng professor ko sa management, Deo, estudyante po ko, Deo, tell me, what did Henry see that you Kapampangans did not see? No? Alam niyo po, yung lugar kasing yon, nung panahon ng bago may nakita si Henry C. doon, nakakatakot. Kasi madilim, boundary ng Mexico and Pampanga. Sa totoo lang po, no? Magpisan tabi po ako. Kumisan, tinatapunan pa po ng mga salvage victims yun. Tinatapunan po ng patay. Nakakatakot doon. Kaya yung instruction sa amin noon, pag nagda-drive ka doon, bilisan mo. Nakakatakot doon. Walang tao, it's inhabited, and it's quite dangerous. Pero we know now, it is a center of commerce. It is a center of success.
It is a center of so many things that we did not see. Again, ang tanong ng professor ko, what did Henry see that you Kapampangans did not see? Hindi ko po nasagot noon kasi na-overwhelm po ako sa teacher ko. Nakatulak ang alala ko. Pero siguro, ang nakita niya, potential. The potential of the place. Kung ano ang pwedeng mangyari dun sa lugar na iniwasan nating nakakatakot at marumi. And I think this is the kind of leadership that we have and we have in our church. Kailangan sana kahit sa mga negosyante, sa simbahan, sa gobyerno, o sa ibang mga taong they lead other people. We should see far what is obvious. When you are a leader, dapat hindi mo lang nakikita yung problema ng COVID. Pwede kang ma-depress kasi ang problema ngayon, hindi ako makalabas. Ang problema ngayon, ang daming bawal. Ang problema ngayon, limited ang options natin. That is not true. For a leader could see beyond. Even for a small seed, they see a big bush that would someday bear fruit and even be a home for many birds. Kahit konting-konting labadura, pag sinama mo sa tinapay, it will grow and its fullest potential. Ang ganda po ng ating ebanghelyo. The kingdom of God is already in our midst. Ang kaharian ng Diyos, nandito na. Pero siya ay parang malit na binhi at parang lebadurang hindi man natin pinapansin. Ako po, meron akong gustong term Yung term na yet. Yet. A-Y-E-T. Yet. Yung not yet. yung expression na hindi pa tapos. Not yet. You should be patient. Alam niyo po, mayroong isang eskwelahan sa Chicago. Sana may ganung eskwelahan. Sana doon ako pumasok. High school po siya, elementary and high school. Ang grading system nila, pag pumasa ka, passed. Pwedeng passed, A, B, C, na mataas sa grade. Pero pag bumagsak ka, pag hindi mo nakuha yung sagot, o nag-fail ka, hindi ka bibigyan ng F o fail. O hindi ka bibigyan ng 74 o kaya 70. Okay? Hindi ka bibigyan ganon. Their grading system in that Chicago school has no failing grade. The student did not pass the mark. The teacher will not put failure or F. Instead, ilalagay daw po, not yet. Hindi pa siya nakahanda ngayon. Baka ninervyos siya, baka hindi siya nag-review, o baka nagkasakit siya, o may problema sa bahay, or kulang ng research, kulang ng advice. Sasabihin lang ng teacher na check. Magbalik ka sa library, research mo to, do it, and when it comes, it will be a better way of seeing. Ako naniniwala talaga po ako dito to see the potential in a situation. Alam niyo po, more than a year na ako dito sa Sapang Bato. Sa parokyang ito kasama po yung Clark. Yung Clark Chapel 2 tawag. Actually, pangalan ng chapel doon, St. Joseph Chapel. Nagmimisa din po ako doon during 10:30 Sunday. Dati nga, pati Saturday, kaya lang COVID na kasarap po. Last year, around this time, pinapintura ho namin yon yung simbahan. No? Pinapintura po, inayos namin ng konti, in-upgrade namin. Mayroon po isang matandang pintor. Matanda. Sabi niya, Pader, panahon pa ng Amerikano. Nagtatrabaho na ako dito. Doon sa Clark. Anong trabaho? Pintor, Pader. No? Ang mga building dyan, namimintura po ako dyan. Alam ko po yung storya dito. Matandang-matanda na po siya, almost 80 siguro. Pero malakas pa si Tatang. Tapos sabi niya, the old worker painter at Clark, working during Chapel 2, St. Joseph Chapel repainting. And then sabi niya, nung pumutok daw yung pinatubo, the color of Clark is gray. At ang Sapang Bato, everything is gray. Pati yung mga halaman nasira, nangamatay marami. Nasira ang maraming building.
Patapos maiyak-iyak si tatang. Kaming dalawang kukwentuhan kami. Sabi niya, ko'y sipan ining akwatang makabawi, king kabilyan tangeni. Sabi nito matanda, hindi ko maisip na makakabawi pa tayo kamukha ng kalagayan natin ngayon. I think when we only see the kingdom as a potential of the positive, I think it will give us the fervor to be determined, not to give up, and even to be excited beyond this situation. Alam niyo po, ang maganda sa mga agila, di ba po yung mga ibon, lumilipad na ibon, yung mga malilit na ibon, yung mga local nating mga ibon, they fly from one house to another, from one tree to another, di ba? Yung mga maya, yung mga denas, Kapampangan local birds. Pag umuulan, ito pong mga ibon na to, hindi na po sila makalipad kasi umuulan. Nababasa sila, hindi nila kaya, mabigat. Ang gagawin po ng mga ibon, sisilong sila sa mga halaman. Kuminsan, sisilong sila sa mga bahay-bahay kung mayroong mga space sa taas for them to be safe. Alam niyo po, pagkakaiba sa mga agila, when it rains, they do not hide from the rain. Hindi po sila humihintong lumilipad pag may ulan. Hindi po sila nagtatago sa mga halaman o kaya sa mga bubong-bubong. Hindi po. When the rains come, the eagles simply fly above the clouds. Pag may dumadaan na bagyo, hindi po sila nagtatago. Hindi po sila natatakot o tumihinto kung anong gagawin nila. Sila po ay lumilipad sa itaas ng bagyo, above the clouds. The kingdom of God indeed is above the situation of our problems today. Let us see more than what is obvious. Let us see the potentials of the kingdom in our midst. And there are many situations already being proclaimed. A young girl helping another person, mga taong tumutulong ngayon sa panahon ng pandemya. So many were witnesses to the kingdom that is in our midst. Gusto ko lang pong magtapos dun sa isang libro. May isang libro, ang title niya, Why Not? Nabili ko po yung librong ito sa isang airport habang naghihintay ako ng flight. Wala pong magawa. Almost half day ako dun sa airport. Nakabili po ako ng libro. Ang title niya, Why Not? Bakit naman hindi? Ngayon, sa kakabasa ko po, yung palang why not, it is about the adventure of people who dream of something greater than the ordinary. Why not? Yung pangarap ng isang bata kung minsan, nangarap siya sigurong, someday I will be a pilot, someday I will be an engineer, someday I will do something good for my community. Why not? Kailangan hindi po natin sisirain yung panganaginip, pangarap, at mga plano, especially po ng mga bata. Tayo po medyo may edad na. We are only there to encourage them. Mami, Mama, Lola, gusto kong maging teacher. Why not? Bakit naman hindi? Far beyond the obstacles, far beyond the difficulties, and far beyond the realities of that are negative that could stop us from realizing the kingdom. Actually, the term why not galing pala kay Robert Kennedy. Sabi po ni Robert Kennedy sa kanyang speech, some men see things as they are and they ask why. I dream of things that never were and I say, why not? Yung ibang tao, pag nakikita nila ng problema, katotohanan, sabi, bakit? Bakit? Bakit marumi sa baryo natin? Bakit matraffic? Bakit maraming korupsyon? Bakit maraming problema? Bakit? Pero ako, sabi niya, ako nakakita ko ng mga bagay na hindi pa natin nakikita ngayon. I dream of things that never were. And I say, why not? Bakit hindi naman? Bakit hindi naman? Darating panahon, magiging mas malinis ang baryo natin. Darating yung panahon, mas buhay ang ilog natin, ang sapa natin.
darating ang panahon, mas malinis ang gobyerno natin, mas magandang simbahan natin, at mas malalim ang ating mga pananampalataya. All of this, my dear friends, are the kingdom of God in different ways present in its all potential in our midst. I tell you once more, far more than what you can see. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.